Ikalabing-siyam ng Agosto 1896 sa paggawaan ng imprenta ng Diario de Manila. Habang nag-uusap sina Apolonio de la Cruz at ang iba pang manggagawa ay matamang nakikinig si Teodoro Patino. Matagal na ako naghihintay at naghahanap ng grupo na katulad ng katipunan na maaaring nasisimula ang pagbabago. Maraming taon na rin tayo nagtiis, kung hindi dahil sinulang supremo, naku hindi tayo makakahanap ng pag-asa. Ang mas mahal tayong patuloy palaganap natin kalayaan upang lumami ang bilang ng ating miyembro. Balisang balisa si Teodoro Patino habang nakikinig sa usapan. Maya-maya ay dahan-dahan itong lumabas ng kagawaan. Patino, saan ka pupunta? Maya-maya ay nagmamadali itong tumungo sa kapatid na si Honoria na isang madre. Kuya, napasugod ka. Gusto lang kitang bingbiling na pala mo. Hindi ako naririnig kung plano ng revolusyon. Kailangan natin mag-ingat dahil kapag nagkagulo, dahil ikaw ang nagkagulo. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolution na sinasabi mo? Dahil sa mga kasama ko sa Diario de Manila na nadadala. Diyos niyo! Bakit hindi ka magsabi sa gobernador sa iyo? Matapos mag-usap ng magkapatid ay tumingin sa simbahan si Teodoro Patino upang magsumbong kay Padre Mariano Hill. Doon ibinunyag ni Patino ang lihim ng katipunan. Dahil sa nabatid ni Padre Mariano Hill, ipinaalam niya ito sa otoridad ng Espanya. Kinagabihan ay sinalaki ng mga Guardia Sibil at ni Padre Mariano Hill ang paggawaan ng Diario de Manila. Halugugin niyo ang paligid! Masusunod, Padre! Halo! Inalughog ng mga Guardia Sibil at ni Padre Mariano Hill ang paggawaan hanggang sa may nakita ang mga papeles ni Padre Mariano Hill. Dahil doon ay dinakip at binugbog ang mga manggagawa. Kasama sa mga dinakip si Apolonio de la Cruz. Binugbog, pinahirapan at pilit na pinapaamin. Sabihin mo na sa akin ang katotohanan. Umamin ka na. Aray! Umamin ka na! Wala ako nalaman sa mga sinasabi ninyo! Ganun ha? Dahil hindi umamin si Apolonio de la Cruz, sinakal siya ng higpit ng Guardia Sibil hanggang sa siya ay mawalan ng buhay. Nalaman ng Supremo ang nangyari kaya tumungo siya sa paggawaan kasama ang mga katipunero. Nabalot ng lungkot ang kanilang mga mukha dahil natatnan nila si Apolonio de la Cruz na nakabitay at wala ng buhay. Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho. Ipinapatawag silang lahat ng Supremo. Dahil sa pagkabunyag ng lihim ng katipunan, nagpulong si Supremo kasama ang mga pinuno ng konseho upang bumuo ng plano na iligtas ang kilusan at simulan ang revolusyon. Doon ibinunyag ni Patino ang lihim ng katipunan. Ang mas mahalaga ay ang patuloy palaganap ng ating kalayaan upang mas rumami pa ang ating... Bakit hindi ka magsabi sa gobernador sa iyo? Mukha dahil nadatnan nila si Apolonio de la Cruz na nakabitay at wala ng buhay. Bakit din? Tumungo sa simbahan si Teodoro Patino upang magsumbong kay Padre. Halugugin niyo ang paligid! Masusunod!